Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. So ngayon, meron po tayong bibigyan ng kasagutan kasi meron pong nagtanong sa atin mga kapatid dito, isang member sa Protestante na si brother, ang pangalan sa kanyang Facebook account kapatid, ito ipakikita ko sa screen yan, si brother Musikirong Lumad. So ang tanong po niya dito mga kapatid, ito po ang tanong niya, gichat niya ako sa messenger, sabi niya, pwede po ba magtanong? Bakit po ba Sabado yung samba ng Seventh Day Adventist? So, yan ang tanong niya. So, napakagandang katanungan kapatid dahil yung tao na ito ay gustong malaman kung ano talaga ang katotohanan, kung ano talaga ang iniutos sa banal na kasulatan patungkol po sa araw sa pagsamba. So, ngayon atin pong bibigyan ng napakalinaw na sagot ang katanungan sa ating kapatid na si Brother Musikirong Lumad. So ngayon, ang una natin na babasahin kung bakit tayo po ay Sabado po ang ating samba. Dito po natin babasahin sa utos ng Panginoon sa 10 utos. Dito po sa aklat ng Exodus chapter 20 verses 8 to 11. So atin pong babasahin mga kapatid. Sabi po dito, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Nga sa araw na ito, huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Okay, so kung atin pong titingnan ito na Bible verse kapatid, isa po ito sa utos ng Panginoon na pinaka-importante sa 10 utos. Sinabi niya, lagi po nating tandaan ang ikapitong araw. Ilaan natin yan para sa Panginoon. Hindi po tayo magtrabaho. Dahil ang gusto sa Panginoon, magsamba po tayo sa Kanya mga kapatid sa ikapitong araw. So ngayon, atin na lang pong aalamin kung ano ba talaga ang ikapitong araw dahil ang iba, ang alam nila is ang 7th day of the week is Sunday. But ang true 7th day mga kapatid, kung atin po titingnan sa kalendar, 7th day of the week is Saturday. So kung titingnan din natin sa mga dictionary kapatid, 7th day of the week is Saturday. So kung ating titingnan sa Google kapatid, i-research natin what is the 7th day of the week. So ang lalabas doon kapatid, 7th day of the week is Saturday. So Saturday kapatid, ang 7th day of the week. Ngayon, titingnan natin sa banal na kasulatan kung ano po ba ang ikapitong araw dito po sa banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Matthew chapter 28 verses 1. Atin po itong mabasahin mga kapatid. Okay, so sabi po dito mga kapatid sa Matthew chapter 28 verses 1, makakaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa lilibingan ni Jesus upang tingnan ito. Okay, so ano daw? Natapos na daw ang araw ng pamamahinga mga kapatid, which is Sabat. So natapos na ang Sabat kapatid. Tapos, sinasabi dito sa Matthew chapter 20 verses 1, ang unang araw, mga kapatid, is ang linggo, which is Sunday. So, yan ang unang araw, kapatid, dito po sa banal na kasulatan. So, kung atin pong titingnan, ang unang araw, Sunday, so kung bibilangin natin, kapatid, from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday talaga ang 7th day of the week, kapatid. So, kaya tayong mga 7th day Adventist, mga kapatid, which is Saturday tayo nagpagsamba sa Panginoon dahil yan po ang ikapitong araw sa isang linggo. At yan din ang inuutos ng ating Panginoon. So ngayon, ang tanong kapatid, meron ba talaga tayong mababasa na mayroong inuutos ang Panginoon na magsamba tayo sa araw ng Sabat o sa ikapitong araw? Magsamba tayo sa Panginoon dyan. Dahil ang ating binabasa mga kapatid, which is magpahinga lang. So, ang pag-intindi sa iba nito kapatid is pahinga lang. So, pwedeng matulog o mag-relax ka lang sa iyong bahay, hindi ka na pupunta ng simbahan kasi pahinga lang. Pero atin po ngayong aalamin kung mayroon ba talagang utos ng Panginoon na magsimba po tayo sa Kanya sa araw ng Sabat
sa ikapitong araw kapatid, magsimba tayo sa Panginoon. So atin pong babasahin mga kapatid dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 16 verses 8. Atin pong babasahin mga kapatid. Okay, so mga kapatid, atin po itong babasahin dito po sa Deuteronomy chapter 16 verses 8. Ito po ang sinasabi dito mga kapatid. Sa ikapitong araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Sino may huwag magtatrabaho sa araw na iyon. Okay, so malinaw kapatid, mayroong pagdaraos na banal na pagpupulong. So kung atin pong titingnan mga kapatid, banal na pagpupulong is pagsimba po yan. So kung gusto po tayo ng litra po litra mga kapatid, hahanapin po natin dito po sa King James, sa English version mga kapatid. Dito sa Deuteronomy chapter 16 verses 8. Okay, so mga kapatid, sabi po dito, and on the seventh day shall be a solemn assembly to the Lord thy God. So shalt do not work herein. Okay. So, assembly kapatid, to the Lord, thy God. Pagsimba po yan kapatid. So, kung meron kayong mga Bible dyan, Bisaya, mayong balita sa Bisaya kapatid, ang sinasabi doon, ayaw ka mo pagtrabaho sa ikapitong adlaw. Panimba ka mo, sumala sa gisugo sa Ginoo. So, napakalinaw mga kapatid, na ang inuutos talaga ng ating Panginoong Jesucristo na magsamba po tayo sa Kanya sa ikapitong araw. So, nalaman na po natin kung ano ikapitong araw, which is Saturday kapatid. So, kaya tayong mga Seventh-day Adventist, Saturday po tayo nagsamba sa Panginoon dahil yan po ang kanyang utos. So, I hope, Brother Musikirong Lumad, makikita mo po ito na video at maliwanagan ka po sa mga talata sa Biblia na yan pala kung bakit ang Seventh-day Adventist, ikapitong araw, Sabado, nagsimba sa Panginoon dahil yan po ang inuutos sa Panginoon. Wala pong inuutos ang Panginoon na magsamba tayo sa Sunday as day of worship na mababasa natin sa Biblia. So yan lang mga kapatid, I hope na meron po tayong natutunan o napupulot na aral sa kasagutang ito. So please share this video para malaman din sa iba at ma-bless din sila. So yan lang po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.